Alleluia, 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 Alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan, nakabilang sa aking kawan. Ako'y kaninang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseyo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan, nakanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Gayunmay, hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, narito ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Maligayang pagdating muli ngayong araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng ating pagpapasalamat, pagpaparangal sa ating Poong Jesus Nazareno. Para sa isang deboto, kailangan natin maintindihan at maunawaan na hindi tayo deboto dahil lamang sa mga himala. Hindi ka naging deboto dahil nakaranas ka ng himala mula sa Poong Jesus Nazareno. Kaya rin tayo naririto dahil nais tayong turuan ng mga bagay na dapat nating malaman para sa isang mas maayos na buhay. So muli, ang buhay ay hindi lang puro himala. Kailangan din nating matuto. Kasi kung naririto ka dahil lang sa himala, baka kailangan mong pagnilayan ng mas malalim ang iyong pagiging deboto o ang pagdidebosyon. So, muli hindi tayo pupunta dito tuwing Biyernes para humingi sa Poong Nazareno
ng himala. Trabaho, pera, kalusugan, love life, ano pa bang hinihingi ninyo? Kundi pupunta ka rin dito kasi gusto mong matuto sa mga aral ng poong Nazareno. Pakisabi nga sa katabi, makinig ka. Kasi yung mga kasagutan naman, di ba? Ang dami natin kasing concern. Kaya lang, dahil nga ang utak natin nakatuon lang doon sa himala, kaya parang kadalasan walang nagbabago sa buhay natin. Naghimala na nga sa iyo, pero parang walang nagbago sa buhay kasi yung pananaw hindi nababago. Ngayon, tingnan natin, mayroong usapin sa ating ebanghelyo na somehow tinuturuan din niya ang mga Pariseyo. Ito ay tungkol sa batas. Batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Pakisabi nga ulit sa katabi, mamahinga ka naman. Ikaw mismo magdesisyon kang mamahinga. Maglaan ka ng pahinga kung ayaw mong tuluyan ka ng mamahinga. Pag namamahinga, di ba, alam mo ang sarap, di ba, yung papahinga ka lang, kasi yun yung ma-enjoy mo yung buhay. Di ba, nagpapahinga ka eh. Kaya lang, kadalasan ng tao, pinipili, ayaw magpahinga. Pero inyo yun, naglagay pa ng utos ang Diyos sa ikatlong utos, 10 yan, at top 3, ang sinasabi ay ipangili ng araw ng pamamahinga. Napakasagrado ng pahinga. Napakasagrado ng utos na ito at ibinigay yan para sa ikabubuti ng tao. Magpahinga. Pakiulit, sabihin sa katabi, magpahinga ka. Kaya ka may sakit, kulang ka sa pahinga. Kaya ka may sakit, pinagpapahinga ka. Kasi inaabuso natin kadalasan ang ating mga sarili, ang ating kalusugan. Kahit ang mga utak natin, ayaw mong pagpahinga. Tapos pagdating dito, tataas ka ng kamay, Pong Nazareno, tulungan mo ako. Ang sinasabi lang ng Nazareno, huy, magpahinga ka lang. Maayos yan. Kaya nga sabi dito, di ba? Ang sabi ng mga Pariseyo, ito yung mga dalubhasa kasi sa kautusan. Ito yung mga mambabatas noon. Ito yung mga nagsisigurado na dapat bawat isa alam ang kautusan ng Diyos at isinasabuhay ito. Kaya lang, ang daming mambabatas, pasaway, amend ng amend, dagdag ng dagdag. Yung 10 utos ay ilang daan na, 600 plus na. O paano pa magiging maayos ang buhay ng tao? 600 may memorizein mo. Kaya para sa mga Pariseyo, may nilalabag na utos ang mga alagad ni Jesus. Kasi araw ng pamamahinga, bawal magtrabaho. Pag araw ng pamamahinga, kaya nandiyan yan para magkaroon ka ng oras sa sarili, magkaroon ka ng oras sa kapwa, kasama na dyan ang pamilya, lalo tigin, magkaroon ka ng oras para sa Diyos. Wala eh. Sagad-sagaran tayo. Lunes hanggang Linggo, gusto mong magtrabaho. Kasi sayang ang kita. Sayang ang income. Lalo pa ngayon, pataas ng pataas ang singil ng kuryente. Sana, Meralco, magpahinga din, no? Pahinga naman kayo, di ba? Ang yaman nyo na eh. Kumita na kayo last year eh. Okay, balik tayo. Baka maputulan tayo ng kuryente. Pero di ba, ang sabi nila, pumitas lang ha, pumitas. Kinain. Oy, bawal yan. Nagtrabaho ka. O, yung mga alagad mo, sumusuway, hindi sumusunod sa utos ng ng utos ng Diyos. Kaya ito, pinapaliwanag ni Jesus, diba? Isang kailangan natin ng common sense. Tanungin niyo yung katabi ninyo, may common sense ka ba? Minsan, common lang eh. Walang sense. Diba ngayon, sa mga hearing natin, sa mga kongresista, mga
senator natin, parang pagdasal nga natin, magkaroon ng common sense. Mga eksperto, mga may alam sa batas. Pero parang, ewan ko, no? Mas pinipiling mangbukang tanga. Tapos implement ng implement. Hindi naman naiintindihan. Kaya ito ang gusto ng Poong Nazareno na maintindihan natin. Hindi lang tungkol sa himala, kundi yung maintindihan mo ang mga utos na ibinigay ng Diyos. Kung gusto mong maging maginhawa ang buhay mo, kung gusto natin maging mapayapa ang buhay natin, balikan mo, suriin mo, ano sa mga utos ang nilalabag ko, ano ang mga utos na hindi ko sinusunod. Sinuway mo na, tapos lalapit ka sa Poong Nazareno, tulungan mo naman ako. Yung simpleng pamamahinga, ayaw mong ibigay sa sarili mo. Masyado kang natatakot mawalan. Masyado kang natatakot mabawasan ang kita, ang negosyo. O sige, kumikita ka na nga. O, nakakatulog ka ba? May pera ka na nga. May kapayapaan ka ba? Kasi talagang sagad-sagaran. Alam mo yun, di ba? Kahit linggo, kailangan may bukas ang mall. So paano yung mga nagtatrabaho? Bawal silang magpahinga. Kasi sayang ang kita. Saan tayo pupulutin yan kung pagdating sa atin, hindi mo ia-apply ang batas, pero para sa iba, kailangan patawan sila. Kailangan parusahan sila kasi lumalabag sila. Hindi tayo talaga uusad dito. Hindi talaga magiging maayos ang bansa natin kung hindi natin uunawain ang mga utos ng Diyos at pipilitin natin ang ipatupad natin ay ang utos ng mga tao. Laging utos ng Diyos. Kapag nagsimula tayong sumuway sa utos ng Diyos, wala na yan. Magsusunod-sunod, magkakabit-kabit na ang mga problema natin. Kaya sana, mas bigyan natin ng puso. Hindi laging, kaya nga dito, pinagkakadiinan ni Jesus sa kanyang mga kausap, na itong mga pariseyong ito, na baliwala ang kanilang mga paglilingkod, baliwala ang kanilang mga karunungan, kaalaman, kung hindi naman maayos ang pakikitungo sa kapwa. Naririyan sila para magturo, pagaanin ang buhay, pagaanin ang pagsunod ng mga tao, hindi para pabigatin ang kanilang buhay. Muli, tingnan mo, sana po ngayong araw na ito, nandito ka ulit, sana tingnan mo rin, ha? Baka yung mga napakarami nating pagkakataon na sinuway natin ang utos sa ito tungkol sa pamamahinga. Kaya ngayon, talagang may sakit tayo, may problema tayo, kailangan lang talaga nito pahinga. Pakisabi nga ulit sa katabi, magpahinga ka lang. Yung iba sa inyo, kaya nga, di ba, pag nandito, tulog. Kasi pinagpapahinga yan ng Diyos. Pinagpapahinga ng Nazareno. Pagtapos ito, back to work, balik ka na ulit sa iyong mga responsibilidad, pero this time, sana malinaw na ang iyong isipan at mas malawak na ang iyong pag-unawa. At lahat ng karanasan natin may itinuturo ang Poong Jesus Nazareno. Amen.